Ito na nga si Chis Escudero na po ang susunod kay Harry Roque sa reputasyon ni Harry Roque. Ano ba ang reputasyon ni Harry Roque? Yun nga, nagsimula sa ika nga ay mukhang napakaganda ng kanyang tinatahak na landasin, subalit nagkataon habang lumipas ang panahon siya ay nagkaligaw-ligaw ng landas at yun nga, nangyari sa kanya ay nagtatago na siya doon sa abroad. Ito naman si Chis Escudero ay mukhang siya nga ang bagong Roque ng henerasyon na ito, nitong era na ito ni PBBM administration. Dahil si Roque nga ay nagtatago, mukhang papalit na sa kanyang reputasyon na itong si Harry Roque. Itong si Chis Escudero. Si Chis Escudero na nga ba mga kabayan ang susunod na Harry Roque, yung magiging ikangay tinakwil ng komunidad ng University of the Philippines. Tinakwil na ng UP community. Mukhang ito na ang tinatahak na landasin itong si Chis Escudero. At sa tingin ko ito itatakwil na rin ng UP community kasi hindi magiging proud ang kanyang mga kapwa taga UP sa kanyang inaasal na ito, na kung saan ay dinidelay niya itong impeachment ni VP Sara Duterte. Nasa kanya ang bola, nasa kanya mga kamay ang bola, subalit mukhang siya ay nagpapadikta sa kanyang mga kasamahan na nandiyan sa Senado, lalo na yung mga kapanalig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa bagay ito naman si Chis, wala akong natatandaan dito na ito ay nanindigan ng medyo malupit-lupit at medyo matindi-tindi. Talagang ganito ang game nito, ang play game nito. Parang hindi siya naging aktivista yata. Mukhang ano lang siya sa UP pero hindi yata siya nakaranas magmarcha sa lansangan kasi ibang-iba yung kanyang tawag dito, actuations, ibang-iba sa mga natural na mga taga-UP. Parang medyo elitista ang pagdating nito, nitong si Chis Escudero, dahil nga siya lumaking hindi naman mahirap tong si Chis. Hindi katulad nung siguro 50% na nag-aaral sa UP. Ewan ko lang ngayon nung araw talaga majority diyan ay mahihirap. Kaya lang sabi ng mga mayayaman ay dapat daw sila makapag-aral din sa UP. So sa ngayon ay mukhang mas marami ng mayaman diyan sa UP kaysa sa mahihira. Anyway, balik tayo dito kay Chis Escudero na sumusunod sa yapak ni Harry Roque. Konting-konti na lang at talagang Harry Roque na ito. Kabaklaan parehong bakla magdesisyon. Si Roque ay lalaki naman si Roque kasi pinanindigan niya ang mali. Pero at least lalaki. Pinanindigan niya ang mga kamali ang pinagagawa ng Rodrigo Duterte administration. Pinanindigan niya ang mala impyernong patakaran ni Kibuloy, patuloy niyang pinagtatanggol. At least siya ay lalaki sa area na yon. Pero sa katotohanan ay wala, ay babakla rin. Anyway, magkaiba ka lang pagiging bakla. Si Roque yata ay talaga literal na bakla. Ito naman si Escudero, pagiging bakla nito ay ito nga, malambot ang kanyang desisyon, parang foam. Parang foam ang kanyang desisyon mga kabayan, parang bulak. Parang cotton, madaling salita ay wala talaga yagbol. Walang bayag mga kaibigan to si Escudero. Ay saksakan ng duwag talaga. So ayan po si Chis Escudero. Kakala niya siguro yung mananalo siya sa 2028 kung siya itatakbong presidente ba o vice president. I doubt kung manalo po ulit senador to sa pinaggagawa nito. Sa bagay, maraming boboto sa kanyang DDA, sa kanyang ginagawa. Pero malamang yung mga kakamping at mga loyalista ay baka hindi na suportahan to dahil sa pinaggagawa nito. Ang amuyong na ito ay nakakahiya talaga ito kapag ikaw ay taga-UP ay nakakahiyang tawagin na kasama mo sa UP community itong isang Chis Escudero na sumusunod nga sa yapak ni Harry Roque. Si Chis Escudero na ba ang bagong Harry Roque ng Pilipinas? Ang sagot ko ay malapit-lapit na. Talagang gahibla na lang. Gahibla na lang at magiging Harry Roque na reputasyon nito. Konting-konti na lang talaga. Konting-konti na lang at talagang Harry Roque na ito. At makakalingan na rin to yung mga mapapatulad na rin to sa mga maliligalig na mga abogadong tulad ni na Topacio, Gadon, yan nga, si Roque, Torion, ayan. Ayan, Chis, ang inyong magiging kahihinatnan kapag baba mo sa Senado. Yan konting-konti na lang talagang gahibla na lang at ikaw na si Harry Roque II. Bakit ba pinapares? Bakit ba natin pinapares na? Bakit natin nasabing siya na nga susunod kay Harry Roque? Ayun nga ilan lang ito sa mga pangyayari. Ayun bang magiging ka na lang, parang payaso, parang clown yan, magiging clown na lang, clown na nakakasar. Madami tayong mga abogado na ganyan sa Pilipinas, mga pamoso yan, lagi natin nakikita sa TV. Sino ba itong mga abogado na ito na nagmistulang mga clown, yung bang mga
katawa-tawa na nakakasar yung magkasama yung nakakatawa at nakakasar. Isa na nga dyan si Harry Roque, si Topacio, si Gadon, si Torion, si Panelo, yan. Ito ngayon si Chis Escudero. Yan po yung mga bugadong naging clown. Naging clown na nakakasar. Magkasama yung pagiging clown at nakakasar. Yung makita mo lang sila sa TV, ay alam mo na agad na puro kabangawan ang iyong maririnig na mamumutawi sa kanilang mga labi. Yun, nangingibabaw yung pagkasar kaysa pagiging clown. Iyan po ang kahihinatnan nito si Chis Escudero. Sumusunod na siya sa yapak ni Harry Roque na nagtatago doon sa The Netherlands. Susunod na rin siya sa tapak kasi malalaos na ito. Malamang malaos na ito. Baka hindi na manalo. Kaya susunod na ito sa tapak ni Harry Roque, ni Topacio, ni Torion, ni Panelo, ni Gadon, at kung sino pang mga abogado na nagmistulang clown na nakakasar sa balat ng Pilipinas.